Nang magising si multimilyonaryong si Roberto Suarez mula sa kanyang koma, nagulat siyang malaman kung sino ang nanatili sa kanyang tabi. Bilang itinalagang tagapagmana ng isang prestihiyosong imperyo ng hotel, papunta siya upang pakasalan si Rowena Fuentes, isang charismatic at popular na influencer. Ang kanilang kasal ay itinampok bilang ang pinakaglamorous na kaganapan ng taon. Isang kumikislap na pagpapakita ng karangyaan at walang kapintasan na pagsasagawa. Sa kabila ng excitement, may isang hindi maipaliwanag na pagkabahala na patuloy na nararamdaman ni Roberto, isang pakiramdam na hindi niya kayang i-dismiss. Habang nagmamaneho, nag-vibrate ang kanyang telepono, si Rowena, na may tunog ng kaba sa boses. "Roberto, nasaan ka na? Malapit na magsimula." Puno ng paparazzi at nagsimula nang dumating ang mga bisita. Anya may kasamang pagmamadali sa tono. "Nandyan lang ako sa kanto, Rowena. Relax lang, magiging maayos ang lahat." Sagot niya. Pilit na pinapakalma siya bagaman kitang-kita ang tensyon sa kanilang mga boses. Ang hilig ni Rowena sa pagiging perpekto ay lalo pang nagpadagdag sa kanyang hindi komportabling pakiramdam. "Huwag na huwag tayong magkakaroon ng anumang delay ngayon, Roberto. Kailangan itong maging perpekto." Mariing sabi niya, binibigyang diin ang pagiging perpekto na parang buhay niya ang nakataya. Dahil sa pagka-distract sa kanilang pag-uusap, hindi napansin ni Roberto ang pagkipot ng kalsada sa harapan. Pumalit ang direksyon ng kanyang sasakyan at sa isang saglit, nagkaroon ng matinding banggaan. Nilamon siya ng dilim habang ang mga sirena ng ambulansya ay unti-unting nawala sa background at ang kanyang mga pangarap ng isang perpektong buhay ay nawala, pinalitan ng malalim at nakapapawing katahimikan. Ang sterile na katahimikan sa kwarto ng ospital ay tinutukoy lamang ng mga beep ng mga life-sustaining machines. Si Roberto, na ngayon ay nasa isang medically induced coma, ay nababalutan ng mga wire at tubo, ang tanging koneksyon sa pagitan niya at ng buhay. Matapos ang aksidente, ang kanyang kalagayan ay lumala, kaya't napilitan ng mga doktor na gawing comatose siya upang matulungan ang kanyang paggaling. Ang balita tungkol sa aksidente ni Roberto ay mabilis na umabot sa mga media outlets. Pinalitan ang mga inaasahan para sa kasal ng mga malungkot na update tungkol sa kanyang kritikal na kondisyon. Ang mga mamamahayag ay abala sa labas ng ospital, sabik sa anumang balita. Nagpakita agad si Rowena sa ospital, nakasuot ng isang mamahaling designer ensemble. Ang kanyang mukha ay nakatago sa isang ginugol na maskara ng kalungkutan. Sa kabila ng kanyang maayos na panlabas para sa mga kamera, ang kanyang hindi mapakali na ugali ay lumitaw pagkalabas niya mula sa mata ng publiko. Ang kanyang atensyon ay nakatutok sa kanyang telepono, nire-revaluate ang kanyang image strategy matapos ang aksidente. Ang kanyang mga pagbisita kay Roberto ay maikli at pabigla-bigla, mas nakatutok sa pagpapanatili ng kanyang imahe kaysa sa tunay na pag-aalala. Pumuesto siya para sa mga larawan sa tabi ng kanyang kama. Ang mga caption sa social media ay nagpapakita ng larawan ng tapat na paghihintay at hindi matitinag na suporta. Ngunit ang kanyang tunay na focus ay ang posibleng epekto nito sa kanyang karera kaysa sa kalusugan ni Roberto. Sa kabilang banda, si Maria, isang batang Latina na tagalinis sa ospital, ay nagtaglay ng tunay na kabutihan at empatiya. Hindi nakikita ng marami, siya ay naakit sa kalagayan ni Roberto dahil sa isang malalim na pakiramdam ng awa. Bagamat isang staff member at estranghero sa kanya, nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na koneksyon sa lalaking ang buhay ay nasa alanganin. Nagsimula si Maria na magtungo sa kwarto ni Roberto tuwing may shift siya. Sa bawat pagbisita, inayos niya ang kwarto nito ng maayos, naglagay ng sariwang bulaklak sa tabi ng kama, at nagsalita ng mga salita ng paghihikayat.
Umaasa na ang kanyang presensya ay makakagawa ng pagbabago. Ang kanyang mga interaksyon ay simple ngunit malalim at naniwala siyang kahit ang pinakamaliit na senyales ng pagpapabuti sa kalagayan ni Roberto ay maaaring mga tugon sa kanyang presensya. Habang ang mga pagbisita ni Rowena ay nanatiling paminsan-minsan at mababaw, ang kay Maria ay naging isang pinagkakatiwalaang source ng comfort at koneksyon para kay Roberto. Bawat gabi, pagkatapos ng kanyang shift, nauupo siya sa tabi ng kama ni Roberto, nagsasalita ng mahina, nag-aalok ng companionship at init sa malamig at hindi personal na ospital na kapaligiran. Habang lumilipas ang panahon, ang rutinang ito ay naging isang sagrado at mahahalagang ritual. Ang kanyang mahinahong presensya ay isang matinding kaibahan sa mga pansamantalang pagbisita ni Rowena na nanatili sa pagpukus sa naratibo na ipinapakita niya sa labas ng mundo. Habang ibinabahagi ni Maria ang kanyang mga pangarap at kwento ng buhay, inisip niya ang isang hinaharap kung saan sila ni Roberto ay makakakita ng bagong mga landas patungo sa kaligayahan, inspirasyon mula sa mga pagsubok na kanilang kinaharap. Sa katahimikan ng kwarto ng ospital, hindi lang siya nakakita ng isang pasyente na kailangan alagaan, kundi isang kamag-anak na espiritu at sa kanyang mga bulong na pag-uusap, isang puwang para sa tunay na koneksyon ng tao at pag-asa sa gitna ng pagsubok. Habang patuloy ang mga araw at gabi, ang routine ni Maria ng pagbisita kay Roberto ay naging isang malalim na pinagmumulan ng personal na lakas. Bawat hakbang niya papasok sa kanyang kwarto ay nagdudulot ng bagong pakiramdam ng layunin. Parang ang kanyang tahimik na mga kilos ng pangangalaga ay hindi lang nakakatulong kay Roberto, kundi binabago rin ang kanyang sariling buhay. Habang pinagmamasdan siya, madalas niyang naiisip ang mga sandaling maaari nilang ibahagi kung siya ay magigising. Nang hindi man niya namamalayan, si Maria ay nakapagbuo ng isang hindi nakikitang ugnayan kay Roberto, isang ugnayan na hindi nasusukat ng mga salita o pangako, kundi malalim na nakatanim sa sinseridad ng kanyang mga aksyon at sa banayad na pangangalaga na kanyang ibinibigay. Samantala, ang mga pagbisita ni Rowena sa kwarto ni Roberto ay naging isang rutinang pagtatanghal na higit na dulot ng obligasyon kaysa ng pagmamahal. Ang pagkaantala ng kanilang mga plano para sa kasal dahil sa aksidente ay mabigat sa kanyang loob, kaya't ang bawat pagbisita sa ospital ay naging isang matinding paalala ng kanyang nakanselang araw ng pagiging tampok. Sa kabila ng kanyang pampublikong imahe, ang kanyang presensya sa kwarto ni Roberto ay kalkulado, mas nakatutok sa pagpapanatili ng kanyang public image kaysa sa tunay na pag-aalala sa paggaling ni Roberto. Ang mga sandali niya kasama si Roberto ay maikli. Ang kanilang interaksyon ay pilit at kulang sa init, habang siya ay masusing nagpo-post para sa mga larawan upang ipamahagi sa social media. Ang kanyang mga usapan tungkol sa pagpaplano ng isang mas grandeng kasal ay naramdaman na parang walang laman at makasarili. Itinuturing ang kaganapan bilang isang oportunidad para sa personal na branding kaysa isang selebrasyon ng pagkakaisa. Sa kabila ng pinto, tumigil si Maria sa kanyang mga gawain bilang tagalinis upang masaksihan ang malamig na approach ni Rowena. Ang matinding kaibahan sa pagitan ng kanyang tunay na alalahanin at ang pagiging mababaw ni Rowena ay lalo pang nagpatahimik ng empatiya ni Maria para kay Roberto. Ang mga pagbisita ni Rowena ay naging mas bihira at makina. Tinitingnan si Roberto bilang isang props para sa kanyang pampublikong imahe kaysa isang mahal na tao na nangangailangan ng pangangalaga. Ang hindi pagkakapareho na ito ay lalong nagpagtibay kay Maria sa kanyang pagnanais na ibigay kay Roberto ang malasakit at atensyon na hindi niya nakukuha mula sa kanyang fiancé.
Sa mga gabi na binisita ni Rowena, sinisigurado ni Maria na magtagal siya kay Roberto, pinapalitan ang mga bulaklak, inaayos ang mga kumot at nagsasalita ng mga salita ng pag-asa sa tahimik na kwarto. Naniniwala siya na ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang mahalagang bagay kay Roberto, isang matibay na presensya ng comfort na tumutulong upang balansehin ang lumalalang kapabayaan na nararanasan ni Roberto mula kay Rowena. Isang tahimik na gabi, habang inaayos ni Maria ang kwarto ni Roberto, bumulong siya. Alam mo, minsan ang mga taong nananatili sa tabi natin sa mga mahihirap na panahon ang mga talagang mahalaga. Alam kong hindi lahat ng bagay ay naaayon sa plano, pero huwag kang susuko. Marami pang magagandang bagay na naghihintay para sa iyo. Pumigil siya sandali, nagtatanong kung ang kanyang mga salita ay masyadong prangka, ngunit nadama niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang tahimik at makulay na mga kilos. Ang routine sa ospital ay monotonous, tinutukoy lamang ng patuloy na tunog ng mga makina at ang pagdaloy ng mga medikal na tauhan. Ngunit para kay Maria, ang bawat pagbisita sa kwarto ni Roberto ay nagbigay ng bagong pagkakataon upang mag-iwan ng bakas ng kanyang pangangalaga at pag-asa. Sa isang pagbisita, habang inaayos ang mga kumot at bumubulong ng isang dasal, napansin niya ang bahagyang galaw sa kamay ni Roberto. Ito ay halos hindi makita, ngunit kay Maria, isang himalang senyales. Tumalon ang kanyang puso habang lumapit siya ng mas malapitan, umaasa na ang maliit na galaw na iyon ay isang senyales na si Roberto ay nagsisikap magising mula sa koma. Nung gabing iyon, sa ilalim ng malambot na liwanag ng bedside lamp, naramdaman ni Maria ang isang hindi pangkaraniwang enerhiya sa hangin, isang premonisyon ng pagbabago. Umupo siya sa tabi ni Roberto, mahinang nagsalita. Ang kanyang mga salita ay isang banayad na agos sa tahimik na kwarto. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahang landas. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Maaaring magplano tayo ng isang maliwanag na hinaharap, ngunit minsan may ibang plano ang tadhana. Ang kanyang ngiti ay malumanay habang ipinagpatuloy niya, ibinabahagi ang kanyang mga iniisip at pangarap kay Roberto, parang naiintindihan siya nito. Bigla, naramdaman niya ang isang banayad na pagpisil sa kanyang kamay, isang mahina ngunit matibay na pagpisil mula kay Roberto. Nagulat si Maria, binuksan ang mga mata upang makita ang mga daliri ni Roberto na nagsanib sa kanya. Ang mga monitor sa tabi ng kama ay nagbigay ng bagong tunog, senyales ng pagbabago sa kanyang vital signs. Habang dahan-dahang gumalaw ang kanyang ulo at lumalim ang paghinga, ang mga mata ni Roberto ay dumilat, nag-a-adjust sa liwanag at naguguluhang tumingin kay Maria. Ang kwarto ay puno ng isang malalim na katahimikan. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga ang naririnig. "Hello Roberto," sabi ni Maria. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Bumangon ka." Ang kanyang mga salita, simple ngunit may malalim na kahulugan, ay tinanggap si Roberto pabalik sa mundo na nagsasabing ito ang simula ng bagong kabanata para sa kanilang dalawa. Habang sinusubukang magsalita si Roberto, ang kanyang boses ay mahina at pilit, halos nawawala sa katahimikan ng kwarto. Nahihirapan siyang alalahanin ang kanyang mga huling malinaw na alaala, parang may isang malaking agwat sa pagitan ng huling sandali na natatandaan niya at ng kasalukuyang realidad. Pagkatapos ng ilang sandali, mahina niyang binanggit, Saan ako?" "Nasa ospital ka," sagot ni Maria ng malumanay. Pinisil ang kanyang kamay bilang isang uri ng pagtangkilik. "Nagkaroon ng aksidente, ngunit ligtas ka na ngayon. Magiging okay ang lahat." Nanatiling tahimik si Roberto, tinitimbang ang kanyang mga salita habang lumilipas ang mga alaala ng aksidente. Ang kanyang sasakyan, ang kalsada na dumaan sa kanyang isipan.
Sinubukan niyang magsalita muli, ngunit ang kanyang boses ay nag-aatubili. Ang kanyang mata ay nahulog kay Maria, puno ng halo ng ginhawa at kalituhan. "Kilala kita?" anya. Ang kanyang tinig ay mahinang lumabas. Si Maria ay huminto, ang lalamunan ay tila nagbabara. Alam niyang hindi pa sila nagkita bago ang aksidente, ngunit ang ugnayang nabuo nila habang siya ay walang malay ay malalim at hindi maipaliwanag. Pinili niyang mag-ingat sa kanyang mga salita at nagbigay ng isang banayad ng ngiti. "Isa akong tao na nandito, nag-aalaga sa iyo habang ikaw ay nagpapagaling. Hindi mo ako kilala, ngunit natutuwa akong makita kang magising." Nagtagpo ang mga mata nila, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tingin ni Roberto ay nagbigay ng hindi nasabi na pagkilala, isang kaginhawahan na hindi mula sa alaala, kundi mula sa katahimikan at kapayapaan na ibinigay ni Maria. Sa kalaunan, ang pagod ay nagpahina kay Roberto at muling siya ay nakatulog. Ang kanyang mukha ay puno ng isang pagkamapayang ekspresyon na hindi nakita ni Maria dati. Habang siya ay natutulog, naramdaman ni Maria ang isang mahalagang bahagi ng kanyang paggising, parang ang kanyang mga bulong na paghikayat at ang kanyang gabi-gabing presensya ay nagtaglay ng tulay sa kanilang mga kaluluwa sa isang hindi nakikitang paraan. Dahan-dahan, binitiwan niya ang kamay ni Roberto, kontento sa kaalaman na siya ay ligtas na mula sa agarang panganib. Umamin siya na maaaring ang boses ko ang nagbalik sa kanya mula sa bingit. Ibinunyag niya, ang boses ay magaspang ngunit puno ng sinseridad. Hindi agad sumagot si Maria, ngunit nagbalik ng isang ngiti na puno ng iba't ibang damdamin, kaya't naging makulay ang kanilang tahimik na palitan. Alam ni Maria na higit pa sa kanyang boses ang nakatulong upang magising si Roberto. Ito rin ay ang bagong pagnanasa na mabuhay na natuklasan ni Roberto. Gayunpaman, ang mga taos pusong salita ni Roberto ay tumagos sa kanyang puso. "Masaya lang akong nakatulong," sagot niya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kaunting optimismo. Pagkatapos ng isang huling pagtingin sa isa't isa, umalis si Maria sa kwarto. Binigyan si Roberto ng espasyo upang magpagaling. Nauunawaan niya na ito ay simula pa lamang para sa kanilang dalawa at naramdaman niyang ang kanilang mga buhay ay malapit ng magbago, bagaman ang eksaktong kalikasan ng pagbabagong iyon ay hindi pa tiyak. Pagtapos ng pagsara ng pinto, ang puso ni Maria ay kumakabog ng may kasamang excitement para sa hinaharap. Ang balita ng paggising ni Roberto Suarez ay mabilis na kumalat sa ospital, napansin agad ng mga lokal na media at kumalat sa social media, kaya't naging tampok ang kanyang pagbangon. Agad itong narinig ni Rowena at nang malaman niyang nagising na ang kanyang fiancé, agad siyang nagplano ng pagbisita sa ospital. Wala siyang naging palya sa oras. Si Roberto ay gising at ang kwento ng matatag na fiancé ay tiyak na makakakuha ng pansin mula sa media. Inaasahan niyang sabik ang publiko na makita siya sa tabi ni Roberto, isang patunay ng kanyang matatag na pagmamahal. Pagpasok ni Rowena sa ospital, inayos niya ang kanyang buhok, sinuri ang makeup at mabilis na naglakad patungo sa kwarto ni Roberto. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang halo ng pagka-impatient at tiwala. Alam niyang eksakto ang kanyang layunin, magbisita ng saglit at kunan ng larawan ang sandali para sa social media na tiyak ay makakakuha ng malaking atensyon. Samantalang si Roberto ay patuloy pa ring nag-a-adjust sa kanyang bagong realidad. Ang mga natitirang epekto ng kanyang koma ay nagdulot ng kalituhan. May mga piraso ng alaala at malabong na remembrance ng aksidente. Sa mga malabong alaala, ang malinaw na imahe ng mahinahong mga bulong ni Maria at ang kanyang patuloy na presensya ang nagbigay ng gabay kay Roberto.
Ngayon, habang siya ay nag-iisip tungkol sa mapagkalingang estranghero na nanatili sa kanyang tabi, bumukas ang pinto at pumasok si Rowena. Mabilis siyang pumasok, ang ngiti ay sanay ngunit maligaya. Sinubukan ni Roberto na magbigay ng ngiti, ngunit nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Ang ipinamamalas na bersyon ni Rowena ay hindi tumugma sa kanyang mga inaasahan. "Roberto, aking mahal," sigaw niya, yumuko upang magbigay ng mabilis na halik sa kanyang noo. "Hindi mo kayang imaginin kung gaano ako kabahala. Talaga namang nag-alala ako, pero hindi ako nawalan ng pag-asa." Napansin ni Roberto ang teatra ng tono ni Rowena, parang nagpo-perform sa isang hindi nakikitang audience. Nagtipon siya ng isang ngiti, nagpapasalamat sa kanyang alalahanin, ngunit ang kanyang dating nakakagamay na presensya ay ngayon ay tila malayo. "Salamat, Rowena," nasabi niya tinapos ang awkward na katahimikan. "Hindi ko pa ganap na nauunawaan kung ano ang nangyari habang wala ako, pero masaya akong makabalik." Habang tumango at ngumiti, mabilis na inilabas ni Rowena ang kanyang telepono at kumuha ng selfie nilang dalawa, habang si Roberto ay nagsusumikap na makatawid mula sa kanyang mga kamakailang karanasan at mental na kalituhan. Hindi niya maiiwasang makilahok sa larawan. Nang agad itong ibinahagi ni Rowena online na may caption na "Love Conquers All", nakaramdam si Roberto ng hindi komportabling pagkadismaya. Eksaktong pagkatapos noon, bumukas muli ang pinto at pumasok si Maria. Hawak ang isang bagong buke ng mga bulaklak. Tumigil siya nang makita si Rowena na nagbalik ng tingin na may halong hindi maikling pang-iinsulto. "Sino ka?" tanong ni Rowena, ang boses ay malamig at malinaw na inis. Si Maria, na nahulog sa hindi inaasahang sitwasyon, sumagot ng magalang, "Isa akong bahagi ng cleaning staff ng ospital. Nagdadala lang ako ng mga bulaklak." Tumaas ang kilay ni Rowena, ang ekspresyon ay puno ng pang-aalipusta. "Aha, sige, salamat, pero kaya ko nang alagaan ang fiancé ko ngayon. Hindi na niya kailangan ng pansin mo, di ba?" Nararamdaman ni Roberto ang tensyon at instinctively tumingin kay Maria. Ang mukha ni Maria ay nagpapakita ng kahihiyan at kalungkutan, ngunit pinanatili niyang kalmado, hindi apektado ng mga matitigas na salita ni Rowena. Isang pakiramdam ng hindi pagkakapantay-pantay ang pumasok kay Roberto sa ugali ni Rowena. "Rowena, pakiusap," pinutol ni Roberto ang kanyang nakakainis na atensyon kay Maria. "Si Maria ang kasama ko habang ako'y nasa koma. Siya ang nagbigay ng lakas sa akin ng walang kapantay. Siya ang aking lakas." Pinagmamasdan ni Rowena si Roberto, naguguluhan, pagkatapos ay muling tumingin kay Maria at ang kanyang artipisyal na ngiti ay dahan-dahang nawala, pinalitan ng isang anyo ng inis. "Pinapalabas mo bang mas mahalaga ang isang hospital worker kaysa sa fiancé mo?" Matalim na tanong ni Rowena, may halong pang-iinsulto. Si Roberto ay huminga ng malalim, ang pasensya ay nawawala. Sa ilalim ng mga normal na kondisyon, maaaring hindi siya makipagtalo, ngunit ang mga karanasan niya kamakailan ay nagbago ng kanyang pananaw. Pinataas ang kamalayan sa kung ano talaga ang mahalaga. "Hindi ko sinasabi iyon, Rowena," sagot niya ng matatag. "Inaamin ko lang ang kabutihang loob ni Maria at ipinapahayag ko ang aking pasasalamat." Nararamdaman ni Maria na nagiging mas komportable ang atmosphere, kaya't polite siyang tumango at nagpasya na umalis. "Iiwan ko na kayo. Gusto ko lang dalhin ang mga bulaklak at tiyakin ang iyong kalagayan, Roberto. Magpatuloy kang magpagaling," sabi niya habang nagbigay ng maliit na ngiti bago umalis. Pinanood ni Rowena si Maria na umalis. Ang ekspresyon ay malinaw na hindi pabor. Nang magsara ang pinto, humarap siya kay Roberto, ang mga braso ay nakapaloob. "Hindi ko kayang paniwalaan na pinayagan mo iyon," ang sinabi niya. "Ako ang fiancé mo, Roberto. Hindi ba ako lang ang dapat magmukhang mahalaga?" Isang alon ng kalungkutan ang dumaloy kay Roberto.
Ang babaeng inisip niyang magiging katuwang niya sa buhay ay ngayoy nagmukhang estranghero, bulag sa kanyang nararamdaman at sa mga karanasang pinagdaanan niya. Ang kanilang saglit na pagtatalo ay nagbukas ng kanyang mga mata. Naalala niya ang mga gabi ng mga nakakapagpatibay na bulong na nagbigay sa kanya ng kapayapaan, isang bagay na hindi maiintindihan ni Rowena dahil sa kanya ang lahat ay umiikot sa mga hitsura. Rowena, nagsimula siya, ang mga salita ay maingat, binago ako ng aksidente. Malapit na akong mawala at sa panahon na iyon, may isang tao na nandyan para sa akin sa mga paraang hindi ko inaasahan. Hindi ko kayang kalimutan ang mga damdamin na iyon at hindi ko kayang magkunwari na walang nangyari. Tahimik na tumingin si Rowena, naguguluhan sa kanyang pagiging matatag. Binuksan niya ang bibig upang sumagot, ngunit nang makita ang pagkakaroon ng resolusyon sa mukha ni Roberto, huminto siya. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang pilit na ngiti. Kinuha ang kanyang bag at umalis ng walang ibang salita, iniwan si Roberto upang mag-isip. Mag-isa si Roberto ay nakaramdam ng halo ng ginhawa at kalinawan. Para bang tiningnan niya ang kanyang buhay sa bagong perspektibo sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang kanyang nararamdaman kay Maria ay higit pa sa pasasalamat. Ito ay nagdulot sa kanya ng isang damdamin na nagsisimula pa lamang niyang maunawaan, isang pakiramdam na nagtulak sa kanya na magsikap na maging mas mabuting tao. Ang kwarto ng ospital ay bumalik sa katahimikan, tanging ang tunog ng mga beep ng monitor ang naririnig. Habang siya ay nagiging mas aware sa kanyang paligid at sa kanyang sarili, si Roberto ay naghihintay na may kaba sa mga resulta ng mga pagsusuri. Isang nurse ang pumasok upang suriin ang mga kagamitan. "Magandang umaga, G. Suarez. Kamusta po kayo ngayon?" Tanong niya. May kasamang ngiting maligaya. "Mas magaan na ang pakiramdam ko. Salamat," sagot ni Roberto. Ibinalik ang kanyang ngiti, ngunit may tanong sa isipan. "Nurse, maaari ko bang itanong kung si Rowena ay kasama ko habang ako'y wala sa malay?" Isang bagay na nagpapaisip sa akin. Tumigil ang nurse, ang ekspresyon ay nagbago habang iniisip ang kanyang isasagot. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niya, "Well, G. Suarez, si Rowena ay nagbisita ng ilang beses, ngunit hindi ito madalas." Karamihan ng kanyang alalahanin ay nakatutok sa pag-update ng social media. Nang marinig ito, isang bigat ang dumapo sa dibdib ni Roberto. Ang pagkakaroon ng kamalayan na si Rowena, ang babaeng balak niyang pakasalan, ay higit na iniwan siya upang harapin ang kanyang pagsubok ng mag-isa, ay isang nakakagulat na realidad. Nagbigay ang nurse ng isang simpatikong ngiti at umalis. Iniwan si Roberto upang mag-isip. Habang iniisip niya ang mga sinabi ng nurse, naramdaman niyang ang mga pundasyon ng kanyang mga inaasahan at ilusyon tungkol kay Rowena ay unti-unting nagkabasag at iniisip ang bawat aspeto ng kanilang relasyon. Kinabukasan, dumating si Rowena sa ospital, maayos ang suot at may tiwala sa sarili. Binigyan siya ni Roberto ng isang mabilis na halik at ngumiti. "Roberto," sigaw niya, "nagawa ko ng dumaan ngayon ng walang mga press. Ang gulo, ngunit palagi akong nandiyan para sa iyo." Tahimik na pinagmamasdan ni Roberto siya, ang pagkadismaya ay mahirap itago. Ang mga salita ni Rowena ay tila walang laman. "Totoo ba, Rowena?" tanong niya, ang mga braso ay nakakross. "Palagi ka bang nandyan?" Nagulat si Rowena sa kanyang tapat na tanong, isang malayo sa kanyang karaniwang ugali. "Oo naman, Roberto," sagot niya, ang ngiti ay nawawala. "Araw-araw akong dumadaan, nag-aalala sa'yo." Lalong tumaas ang pagkabigo ni Roberto. "Rowena, pakiusap." Huminga siya ng malalim upang magpatahimik. "Alam ko hindi ka madalas dumaan habang ako'y wala sa malay."
Ang mga pagbisita mo ay bihira at mas nakatuon sa mga litrato kaysa sa pagiging nandyan para sa akin. Nagbukas ang bibig ni Rowena upang sumagot ngunit tumigil. Ang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa galit. At sino ang nagsabi sa iyo ng ganoon? Sagot niyang may pagtatanggol. May nagsabi bang nurse, ang ospital na ito ay puno ng mga tao na hindi nauunawaan kung ano ang nararamdaman ko. Hindi mahalaga kung sino ang nagsabi sa akin, sagot ni Roberto ng matatag. Ang mahalaga ay kailangan kita dito dahil gusto mong nandyan ka, hindi para sa social media update. Malapit na akong mawala, Rowena, at ikaw ay tila hindi nag-alala. Tumawa si Rowena ng mapait, ang hindi pagkakapaniwala ay halata. Kaya ito na ba? Ibinabagsak mo ang lahat dahil dito? Alam mo ba kung gaano karami ang mga taong umaasa sa kasal natin? Tiningnan siya ni Roberto, ang kalungkutan at pagkabigo ay klaro sa kanyang mata. Napagtanto niya na ang Rowena na inisip niyang kilala ay marahil hindi rin totoo. Hindi ito tungkol sa ibang tao, Rowena. Dapat ito ay tungkol sa atin. Ngunit nakikita ko na ngayon, nandyan tayo dahil sa mga hitsura, hindi dahil sa ating nararamdaman. Hindi ko na gusto iyon. Ang galit ni Rowena ay halata habang siya ay tumayo ng mabilis. Ang mga mata ay naglalabas ng disapproval. Roberto, pagsisisihan mo ito, mariing sinabi niya. Kapag napagtanto mo kung ano ang itinapon mo, matatandaan mo kung sino ang nandyan para mag-alok sa iyo ng isang bagay na walang ibang makakagawa. Naiwan mag-isa, nakaramdam si Roberto ng halo ng ginhawa at sakit. Mahirap ang desisyon na tapusin ito, ngunit malinaw na kinakailangan. Ipinakita ni Rowena na ang kanilang relasyon ay mas nakatuon sa mga hitsura kaysa sa tunay na koneksyon. Humiga siya sa kanyang kama sa ospital, sinusubukang pakalmahin ang mga magulong iniisip, ngunit mayroong isang walang laman na pakiramdam na nanatili. Habang lumipas ang mga araw, natagpuan ni Roberto ang kanyang sarili na sabik na naghihintay ng pagbisita mula kay Maria, na ang presensya ay naging isang pinagkukunan ng kaluwagan mula nang siya ay magising. Gayunpaman, nanatili si Maria sa distansya, nag-iingat na hindi magdulot ng karagdagang problema. Ang kanilang huling pagkikita ni Rowena ay nag-iwan kay Maria ng pakiramdam na siya ay isang intruder, kaya't nagpasya siyang pinakamahusay na manatili sa malayo, lalo na sa ganitong sensitibong panahon para kay Roberto. Ang kwarto ni Roberto ay naging mas malamig at walang laman nang wala ang mga pagbisita ni Maria na nagbibigay ng aliw. Miss na miss niya ang mga salita ng paghihikayat at tahimik na suporta na inaasahan niyang laging nandoon. Araw-araw, pinagmamasdan niya ang pinto. Umaasang makikita siya na papasok na may dalang mga sariwang bulaklak, ngunit hindi siya dumating. Ang kalungkutan ay nagpaisip kay Roberto kung gaano siya naging mahalaga sa kanya. Madalas niyang naaalala ang mga sandaling nagising siya mula sa koma at narinig ang mahinahong boses ni Maria at ang patuloy na matatag na suporta na ibinibigay niya ng tila walang ibang nagmamalasakit. Sa kaibuturan ng kanyang puso, napagtanto niyang ang nararamdaman niya kay Maria ay higit pa sa pasasalamat. Nakita niya siya bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang paggaling at ngayon ay umaasa siyang magiging bahagi siya ng kanyang bagong buhay. Nagdesisyon siyang ibahagi ang kanyang nararamdaman at ang balita ng kanyang paghihiwalay kay Rowena. Kaya't naghihintay siya ng tamang pagkakataon upang sabihin kay Maria ang lahat. Naramdaman ni Roberto ang isang bagong kalayaan at ginhawa matapos tapusin ang relasyon kay Rowena. Ngunit siya ay enerhiko pa rin, ngunit pakiramdam na hindi kumpleto nang wala ang presensya ni Maria. Ang puwang na iniwan ng kanyang pagkawala ay lumaki araw-araw at hindi na niya kayang tiisin ito. Kaya't nagpasya siyang hanapin siya sa ospital.
Matapos magtanong sa ilang nurse, siya ay itinuro sa isang tahimik na pasilyo kung saan madalas magpahinga si Maria. Doon niya siya natagpuan sa isang gilid na pasilyo malapit sa supply closet, nakatalikod habang inaayos ang mga gamit panglinis. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto, at nang makita siya ni Maria, ang gulat ay nakatampok sa kanyang muka. "Roberto!" Sigaw niya, ang mga mata ay malaki. "Ano ang ginagawa mo dito?" Pinaya pa ni Roberto ang sarili sa nakita siya, ngunit sabik pa ring malaman kung bakit hindi siya dumadalaw. Lumapit siya. "Hinahanap kita, Maria," sabi niya. "Hindi ka na pumunta at nag-aalala ako. Akala ko may nangyaring masama sa'yo." Ibinaling ni Maria ang kanyang tingin. Ang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng cart upang itago ang kaba. "Akala ko mas mabuti nang magstay muna sa malayo," aminin niya ng mahina. "Ayokong magdulot ng anumang problema sa iyo pagkatapos ng nangyari kay Rowena. Akala ko hindi mo na ako gusto sa paligid." Nang marinig ang mga alalahanin ni Maria, nakaramdam si Roberto ng pag-unawa at kaunting lungkot. Napagtanto niyang ang distansya ni Maria ay dahil sa pagpapahalaga sa kanya, ngunit mayroon din itong mga takot at mga hindi kasiguraduhan na kailangan niyang tugunan. "Maria, hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon," mahinahon niyang sinabi. "Naghiwalay na kami ni Rowena. Sa totoo lang, matagal nang natapos ang relasyon namin, ngunit ngayon ko lang na-realize, wala kang kasalanan." Nagulat si Maria sa kanyang ibinunyag at tinitigan siya, ang mga mata ay puno ng kalituhan. "Naghiwalay kayo?" ulit niyang tinanong. Hindi alam kung paano sasagutin. Tumango si Roberto, ang ekspresyon ay tapat. "Oo, at gusto ko malaman mo na hindi ito kasalanan mo. Ang ginawa mo para sa akin, ang pagiging nandyan para sa akin, napakahalaga. Miss na kita." Inisip ni Maria ang kanyang mga salita. Ang tensyon sa kanyang balikat ay dahan-dahang nabawasan. "Miss ko na rin ang nandyan," aminin niya ng mahina. Ang boses ay isang bulong. "Ayokong magpahirap pa sa'yo." Lumapit si Roberto, ang mga intensyon ay malinaw. "Maria, wala nang komplikado sa kung gaano ka kahalaga sa akin. Sana ay bumalik ka, hindi lang bilang isang bisita, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng buhay ko." Dahil sa kanyang mga salita, ngumiti si Maria, ang kanyang mga pag-aalinlangan ay nawala. "Gusto ko yan," sabi niya. Ang boses ay mas matatag ngayon. "Gusto ko yan ng sobra." Magkasama nilang iniwan ang pasilyo at naglakad pabalik sa pangunahing bahagi ng ospital. Naramdaman ni Roberto ang isang malalim na pakiramdam ng pagkakumpleto ng kasama si Maria, handa nang harapin ang anumang hamon na darating na may suporta ni Maria. Ang kanilang koneksyon na pinatatag ng mga pagsubok ay nagbigay ng pag-asa sa isang bagong simula para sa kanilang dalawa, batay sa tunay na pag-aalaga at mutual na respeto. Roberto at Maria ay isang magandang halimbawa ng isang kwento ng tunay na pagmamahal na nagugat mula sa mga simpleng sandali at naging mas malalim at mas matibay sa paglipas ng panahon. Ang kanilang relasyon ay nagsimula sa maliit na hakbang ng pangangalaga at suportang walang kapalit, ngunit dahil sa kanilang mutual na respeto, pagmamahal at dedikasyon, ito ay naging isang makulay na kwento ng tagumpay, pagtutulungan at pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang romantikong relasyon, kundi pati na rin sa pagtulong at pagpapalago ng isa't isa sa mga personal at profesional na aspeto. Si Roberto, na unang nagkaroon ng takot at pagkabahala sa kanyang mga karanasan, ay nakahanap ng isang matatag na katuwang sa buhay sa katauhan ni Maria. At sa kanilang paglalakbay, nahanap nila ang kaligayahan hindi sa mga material na bagay, kundi sa pagmamahal at malasakit sa isa't isa.
Tulad ng sinabi ni Maria sa kanilang kwento, ang mga simpleng hakbang ng kanilang pagmamahalan, mga tahimik na pagbisita, mga simpleng gawa ng kabutihan ay nagpatibay sa kanilang relasyon, na sa huli ay nagbunga ng isang mas matatag at mas makulay na buhay. Sa kanilang kasal, sa kabila ng pagiging simple at intimate, nahanap nila ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagkakaroon ng isa't isa bilang isang matatag na suporta sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa pangkalahatan, ang kwento ni Roberto at Maria ay isang inspirasyon para sa lahat. Ipinakita nila na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging tungkol sa grandiose gestures o material na bagay, kundi sa mga maliliit na bagay na may malalim na kahulugan. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, makikita natin na ang kanilang pagmamahalan ay isang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may mga relasyon na tatagal at magbubunga ng tunay na kaligayahan at fulfillment. Sa isang scale na 0 hanggang 10, bibigyan ko ng 9 ang kwento nila. Talaga itong nagpapakita ng kagandahan ng buhay, pagmamahal at mga tagumpay na nakapaloob sa simpleng relasyon na may malasakit at respeto sa isa't isa.